Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5 Quarter 4 Week 2 to 3 na may paksang pagbibigay ng mga mahahalagang pangyayari at ng lagom o buod ng tekstong napakinggan at pagpili ng angkop na aklat batay sa interes. Sa aralin ito, iyong matututuhan ang pagbibigay ng mahahalagang pangyayari, gayon din ang pagbibigay ng buod ng tekstong napakinggan at ang pagpili ng aklat na ayon sa iyong interes. Alam mo bang mas madali kang makagagawa ng buod o lagom ng isang teksto kung matutukoy mo muna ang mga mahahalagang pangyayari sa teksto. Ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ito ay paglalahad ng mga kaisipan at natutuhang impormasyong nakuha sa teksto. Ito ay hindi sulating orihinal o hindi kailangang maging sariling akda. Ang pagsusulat ng buod ay mahirap gawin sa simula pero kailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Una, kailangan mong basahin ang buong kwento o teksto. Habang bumabasa ka, kumuha ka ng mga keywords at ilista ang mga ito. Bukod rito, kailangan mo ring tandaan ang pagkasunod-sunod ng mga eksena sa kwento. Pagkatapos, isipin mo kung ano ang magiging sanhi at bunga ng mga eksena ito. Ilagay lamang sa buod ang mga mahahalagang nangyari sa mga karakter at eksena na may malaking bahagi sa kabuuan ng kwento. Ngunit ano nga ba ang mahalagang pangyayari? Ang mahalagang pangyayari ay sumusuporta sa paksa o sentrong pinag-uusapan sa isang akda na maaaring nabasa o napakinggan. Ito ang bumubuo sa katawan o nilalaman ng talata at nagbibigay ng karagdagang kaalaman o pagpapalawig ng idea o paksa. Mahalagang matutuhan ang pagtukoy sa mahalagang detalye, impormasyon o pangyayari dahil ito ang patunay, paliwanag at paglalarawan na kailangan upang maunawaan ang isang akdang binasa o napakinggan. Anong kwento ang kinahihiligan mong basahin? Anong mga aklat na ang nabasa mo batay sa iyong interes o kinahihiligan? Maraming iba't ibang uri ng kwento tayong nababasa. May tungkol sa mga tunay na karanasan, sa mga paborito nating gawin, kainin o paboritong bagay. Maaari ding tungkol ito sa mga tao, hayop o pangyayari. Bawat tao dito sa ating mundo ay may kanya-kanyang interes sa kung anong aklat o kwento ang nais niyang basahin. Ang aklat ng ito ay nababatay sa kung ano ang interes mong basahin. Maraming paraan upang ang isang individual ay makakalap ng karunungan. Ang pagbabasa ng angkop na aklat ay isa sa paraan upang malinang ang iyong kaalaman. Tiyakin lamang na ang aklat na pipiliing basahin ay nakadadagdag ng tamang impormasyon o kaalaman. Subukin natin kung naiintindihan mo ang mga pagtalakay na iyong nabasa sa panimulang aralin sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga sumusunod na gawain. Ipabasa sa kasama sa bahay ang talata sa ibaba. Ang talambuhay ni Efren G. Peña Florida Jr. Si Efren Jeronimo Peña Florida Jr. ay nakilala ng mga Pilipino noong siya ay nagwagi bilang bayani ng taon ng CNN noong 2009.
Ito ay para sa kanyang Kariton Classroom sa tulong ng samahang Dynamic Teen Company. Sinilang sa Peña, Florida noong Marso 5, 1981. Ang tatay niyang si Efren Sr. ay isang driver ng tricycle, samantalang ang nanay niyang si Lucila ay isang simpleng may bahay. Sa kabila ng katotohanang lumaki siya sa isang lugar na malapit sa tambakan ng mga basura at maruming tubig, nakapagtapos pa rin bilang scholar sa elementarya at sekundarya si Efren. 2 kurso ang natapos niya sa kolehiyo na may mataas na karangalan. Ang degree sa Computer Technology sa San Sebastian College at Recoletos at Bachelor sa mataas na edukasyon sa Cavite State University. Binuo ni Efren ang Dynamic Teen Company noong kanyang kabataan. Ito ay isang grupong pangkabataang may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ng sarili, kaysa maging batang kalye. Ang gawaing ito ng kanyang samahan ang naging dahilan kung bakit siya naging nominado sa Patimpalak na Bayani ng Taon ng CNN. Mula sa napakaraming nominado mula sa mahigit 100 bansa, napili siya bilang isa sa 28 mga bayani noong 2009. Mula rito ay natira sa Peña, Florida bilang isa sa 10 nominado hanggang siya nga ang hinirang bilang bayani ng taon ng CNN noong Nobyembre 22, 2009. Ang parangal na ito ang nagbigay sa kanya ng malaking halaga na ginagamit niya sa kanyang kawanggawa, ang magbigay ng edukasyon sa Kariton. Ang kwento ay hango sa Ala Filipino 5, pahina 130 to 131. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Unang bilang, sinong Pilipino ang nakilala bilang bayani ng taon ng CNN noong 2009? A. Efren Bata Reyes. B. Efren Jeronimo Peña Florida Jr. C. Efren Garcia Forbes Sr. D. Efren George Estrada. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawang bilang, kailan isinilang si Efren Jeronimo Peña Florida Jr.? A. Marso 5, 1981. B. Marso 5, 1980. C. Marso 15, 1981. D. Marso 15, 1981. Ikatlo, ano ang binuo ni Efren noong kanyang kabataan? A. Dynamic Boys Company. B. Dynamite Teen Company. C. Dynamic Teen Company. D. Dynamic Teen Corporation. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ika-4, bakit siya naging nominado sa Patimpalak na Bayani ng Taon ng CNN? A. Dahil masipag si Efren. B. Dahil matalino si Efren. C. Dahil sa layunin ng binuong samahan ni Efren. At D. Dahil sa nagmula si Efren sa mahirap na pamilya. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalima, saan ginamit ni Efren ang kanyang napanalunan sa Patimpalak? A. Ginagamit niya ito sa pagbibigay ng edukasyon gamit ang kariton. B. Ginamit niya ang napanalunan sa pagpapatayo ng bahay. C. Ginamit niya ito sa pagpapaaral ng kanyang kapatid. At D. Ginamit niya ito sa pagbili ng sasakyan. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magusto.
Sa unang bilang, ang tamang sagot ay B. Efren Geronimo Peña Florida Jr. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay A. Marso 5, 1981. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay C. Dynamic Tin Company. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay C. Dahil sa layunin ng binuong samahan ni Efren. Sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay A. Ginagamit niya ito sa pagbibigay ng edukasyon gamit ang kariton. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Ibuod ang teksto na iyong napakinggan. Sa gawain pagkatuto bilang 1, gamit ang mga pangungusap na nasa loob ng kahon. Isulat sa iyong sagutang papel ang buod na nabuo. A. Si Efren ay isinilang noong Marso 5, 1981 ni Ginang Lucila, isang simpleng may bahay na asawa ni Efren Sr. na isang driver ng tricycle. B. Ang Kariton Classroom ay ginawa ni Efren para magbigay ng edukasyon sa mga kabataan. C. Binuo ni Efren ang Dynamic Tin Company noong kanyang kabataan na may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ang sarili kaysa maging batang kalye. D. Siya ay nakapagtapos ng 2 kurso sa kolehiyo na may mataas na karangalan. Ang degree sa Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos at Bachelor sa mataas na edukasyon. E. Noong 2009, siya ay nagwagi bilang Bayani ng Taon ng CNN. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay maggusto. Narito ang aking halimbawang sagot. Si Efren ay isinilang noong Marso 5, 1981 ni Ginang Lucila, isang simpleng may bahay na asawa ni Efren Sr. na isang driver ng tricycle. Noong 2009, siya ay nagwagi bilang Bayani ng Taon ng CNN. Binuo ni Efren ang Dynamic Tin Company noong kanyang kabataan na may layuning hikayatin ang mga mag-aaral na makatulong sa lipunan at paunlarin ang sarili kaysa maging batang kalye. Siya ay nakapagtapos ng 2 kurso sa kolehiyo na may mataas na karangalan. Ang degree ng Computer Technology sa San Sebastian College, Recoletos at Bachelor sa mataas na edukasyon. Ang Kariton Classroom ay ginawa ni Efren para magbigay ng edukasyon sa mga kabataan. Narito ang pagkasunod-sunod ng mga titik A, E, C, D at D. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin sa hanay B ang naaangkop na aklat na babasahin batay sa interes ng mga mambabasa sa hanay A. Narito ang hanay B para sa iyong pagpipilian. A. Aklat na naglalaman ng siyensya. B. Aklat na naglalaman ng kasaysayan. C. Aklat na naglalaman ng mga recipe. D. Aklat na may kaugnayan sa teknolohiya. At E. Sining. Narito ang hanay A para sa mga katanungan. Unang bilang, gustong matutuhan ni Ben ang iba't ibang uri ng mga lutuin dahil hangad niyang maging isang chef. 2. Or ikalawa, isa sa libangan ni Joshua ang pagkanta at gusto niyang gamitin ang bakanteng oras sa pagbabasa. Anong aklat ang maimumpahin mong dapat niyang basahin? Ikatlo, tungkol sa nervous system ang pinag-aaralan ninyo sa science at gusto mo pa sanang
madagdagan ang iyong kaalaman tungkol dito. Ikaapat na pag-aralan ninyo sa araw na iyon ang kabayanihang ginawa ni Lapu-Lapu. Napukaw ang inyong atensyon sa kanyang nagawa at gusto mo pa itong madagdagan. Ikalima, nais mong malaman ang maganda at di magandang naidudulot ng paggamit ng teknolohiya. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay C. Aklat na naglalaman ng mga recipe. Sa ikalawang bilang, E. Sini. At sa ikatlong bilang, A. Aklat na naglalaman ng siyensya. Sa ikaapat, E. Aklat na naglalaman ng kasaysayan. Sa ikalimang bilang, aklat na may kaugnayan sa teknolohiya. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa tulong ng iyong magulang o kasama sa bahay, ipabasa ang teksto sa ibaba. Pagkatapos mapakinggan ang teksto, gamitin na sagutin ang mga tanong bilang gabay para makuha ang mahalagang detalye sa kwento. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang mahiwagang bulaklak ng matandang babae. Noong unang panahon, may isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Malapit ang matandang babae sa mga mangingisdang naninirahan sa kalapit na baryo. Madalas na bumisita ang mga mangingisda at ang kani-kanilang pamilya sa matandang babae upang magbigay ng isda kapalit ng ilang magaganda at mababangong bulaklak mula sa hardin. Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran na may kasamang magandang babae at duwendeng tumutulong sa pag-aalaga ng tanim. Sinubukan nilang tanungin ang matanda, ngunit sinabi nito na wala siyang kasama. Isang araw ay may mag-asawa na bumisita sa baryo. Nakita nila ang magandang hardin. Pumasok sila at pumitas ng bulaklak na walang paalam. Nakita sila ng matanda at pinakiusapang umalis. Ngunit pinagkatuwaan lamang dahil sa pangit nitong anyo. Dahil sa kalapastanganan ng dalawa, ginawa silang magandang ulisap. Noon din ay nagbago ang anyo ng dalawa. Naging paru-paro. Nakita na lamang ng taong bayan na kakaibang kulisap na umaaligid-aligid sa mga bulaklak. Ang kwento ay hango sa kwentoteamsblogspot.com. Sagutin ang mga tanong. Una, tungkol saan ang kwento? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, ano ang pinaniniwalaan ng mga mangingisda tungkol sa matandang babae at sa hardin? Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikatlo, sino ang bumisita sa hardin ng matanda? Ikaapat, ano ang ginawa ng mag-asawa sa matanda at sa hardin? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalima, ano ang ginawa ng matanda sa mag-asawa? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay ang kwento ay tungkol sa mahiwagang bulaklak ng babae. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay naniniwala ang mga mangingisda na mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran na may kasamang magandang babae
at duwendeng tumutulong sa pag-aalaga ng tanim. Sa ikatlong bilang, ito ba ang iyong sinagot? Mag-asawa. Sila ang bumisita sa hardin ng matanda. Sa ikapat na bilang, ang isinagot mo ba ay pumasok sila at pumitas ng bulaklak ng walang paalam. Sa ikalimang bilang, ang isinagot mo ba ay pinakiusapan sila ng matanda na umalis, ngunit pinagkatuwaan lamang kaya ginawa silang magandang kulisap. Nang iyon ay tinatawag na paru-paro. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat mo ang buod o lagom nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gamitin ang rubrics bilang gabay sa iyong gagawing buod. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. May isang matandang babae na may magandang hardin. Madalas ay bumibisita ang mga mangingisda sa matandang babae upang magbigay ng isda kapalit ng ilang magaganda at mababangong bulaklak mula sa hardin. Ayon sa mga mangingisda, mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae. Isang araw ay may mag-asawa na bumisita sa baryo. Pumasok sila at pumitas ng bulaklak ng walang paalam. Nagalit ang matanda na hindi sila madaan sa pakiusap na umalis. Kaya sila ay naging paru-paro bilang kaparusahan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng magandang paraan sa pagpili ng aklat at mali naman kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Una, sa pagpili ng aklat na babasahin, dapat ito ay naglalaman ng angkop na impormasyon na makatutulong sa pag-unlad ng bata sa pagbabasa. Ikalawa, bukod sa interes, dapat naaangkop din ang edad ng bata sa babasahing mga aklat. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikatlo, nais magbasa ng aklat ni Ruben. Ngunit ang napili niyang aklat ay hindi pa niya maintindihan ang mga napapaloob dito dahil malalim ang mga salita. Ika-4, ang aklat na babasahin ay dapat na naglilinang ng magagandang katangian. Ika-5, ang nilalaman ng aklat na babasahin ay angkop sa level na pag-unlad ng mga mag-aaral. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay tama? Sa ikalawang bilang, tama. Sa ikatlong bilang, mali. Kung nais mo magbasa ng aklat, piliin mo ang naaangkop sa iyong level. Ika-4, tama. Ika-5, tama. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Subukin mo ang iyong natutunan sa aralin ngayong araw. Puna ng wastong salita upang mabuo ang pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Interes, pag-unawa, pagbubuod, mahahalaga, detalye. Ang blank ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Ang pagsusulat ng buod ay mahirap gawin sa simula pero kailangan lamang ng kaunting pagsasanay. Ilagay lamang sa buod ang mga blank. Nangyari sa mga karakter at eksena na may malaking bahagi sa kabuuan ng kwento. Sa pamamagitan ng blank natin sa ating binabasa, madali nating makukuha ang mga blank mula rito. Sa gayon, hindi na tayo mahihirapan gawin ang pagbubuod. Ang pagpili ng aklat na babasahin ay dapat batay sa iyong blank.
I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang kasagutan. Pagbubuod, mahalagang, pag-unawa, detalye, interes. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Muli sa tulong ng nakatatandang kasama sa bahay, ipabasa ang tekstong natatagong paraiso. Pakinggan mong mabuti upang maisulat mo ng maayos ang buod o lagom nito. Isulat ito sa iyong papel. Gamitin na muli ang rubric sa paggawa ng buod o lagom bilang gabay sa iyong gagawin. Natatagong paraiso. Sa isang liblib na pook sa Alaminos, Laguna, may isang kahanga-hangang lambak na waring pinagpala ng kalikasan. Napakaganda ng pook na ito, sagana sa mga pako, palmera at iba pang halamang namumulaklak. Dito din matatagpuan ang mga higanteng mga puno ng amyang na nagsisilbing kanlungan ng mga panggabing hayop at ibon. Nagsisikip ang lambak sa iba't ibang punong kahoy tulad ng lansones, niyog, kakao at marami pang mga punong namumunga. Ito ang dahilan kung bakit napakalamig ng klima rito. Sa may kalagitnaan ng lambak, malayang umaagos ang isang malinaw na batis na dinadaluyan ng isang likas na talon. Nayuyungyungan ito ng malalagong puno at mga halamang ligaw. Sarap magtampisaw at maligo sa malamig na tubig ng batis. Nakakalibang magpalipat-lipat sa malalaking batong nakakalat sa gitna at gilid nito. Ayon sa kasaysayan, ang kagandahang ito ng natatagong paraiso ay bunga ng mga pagsabog ng mga aktibong bulkan ng Makiling at Banahaw. Ito ay nagpataba sa mga lupang nasa paligid nito kung kaya naging malusog ang mga pananim sang tumubo sa naturang pook. May nagsasabing dati raw ang pook na ito ay isang bundok na lumubog ng may 1,000 talampakan noong unang panahon. Dito din daw nagdaraan ang mga mangangalakal na inchik mula sa Maynila patungong Bay. Pinatunayan ito ng mga bakas na nakita sa gilid ng talon. Ano man ang tunay na kasaysayan nito, hindi gaanong mahalaga, kundi ang makulay na larawan ng natatagong paraiso na kung tawagin ngayon ay Hidden Valley. Ang kwento ay hango sa sanggunian hiya sa pagbasa 5 kahit na 178 to 179. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Napakaganda ng pook sa isang liblib sa Alaminos, Laguna. May isang kahanga-hangang lambak na waring pinagpala ng kalikasan na ito. Mayroong lambak sa iba't ibang punong kahoy tulad ng lansones, niyog, kakao at marami pang mga punong namumunga. Sa may kalagitnaan ng lambak ay may malinaw na batis na dinadaluyan ng isang likas na talon. Ayon sa kasaysayan, nagsilbing pataba sa mga lupang nasa paligid nito ang bunga ng mga pagsabog ng mga aktibong bulkan ng Makiling at Banahaw. Kung kaya naging malusog ang mga pananim na kusang tumubo sa naturang pook. Ang kagandahang ito ng natatagong paraiso ay tinatawag ngayon na Hidden Valley. Pagninilay. Magsulat ka sa iyong kwaderno ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na blank, nabatid ko na blank, naisasagawa ko na blank. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto.
Narito ang aking halimbawang sagot. Naunawaan ko na ang pagbubuod ay isang paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto. Nabatid ko na kailangan ko ring tandaan ang pagkasunod-sunod ng mga eksena sa kwento. Naisasagawa ko na piliin ang aklat na babasahin at tiyakin na ito ay makadadagdag ng tamang impormasyon o kaalaman sa akin. Mahusay! Binabati kita sa matagumpay mong pagsasagawa ng mga gawain. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button, also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!